Nakita natin sa mga scripture verses na ating pinag-usapan nung nakaraang lesson na sa Bible talaga ay consistent at major theme. Isa sa mga consistent and major themes, scriptures, ang fear of the Lord. At sa ating pagpapatuloy, may mga questions tayong mahahanapan ng mga kasagutan. Katulad na lamang ng number 1, how do we gain a fear of the Lord? So, ito yung mga key questions na hanapan natin ng mga kasagutan sa ating pag-aaral ng subject na ito. How do we gain a fear of the Lord? Pangalawa, how do we know if we have it? How do we know if we have it? Pangatlo, what will be the benefits for those who acquire it? Although sa mga ibang scripture verses na nabuksan na natin ay malinaw naman doon yung mga benefits kapag nagkaroon tayo ng tunay na pagkatakot sa Diyos. Okay, so base sa mga nabuksan na natin mga scripture verses, i-remind ko as an overview na yung mga definition ng fear of the Lord or yung meaning nila. Number 1, fear of the Lord means a reverential awe of God. Reverential awe of God. A complete submission to His rulership and control. Fear of the Lord means a reverential awe of God, a complete submission to His rulership and control. So, nakita natin yan, pero nakita natin yan sa Psalms 33 verse 8. Gusto kong basahin muli. Psalms 33 verse 8 is a reminder sa atin. Psalms 33 verse 8, yung sabi niya dito, let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. So that is a reverential awe. Kapag meron ka kasing mataas na paggalang at respeto sa Diyos, may mga times na namamangha ka na lang. Kulang ang salita para i-express mo yung pagrespeto at paggalang mo sa Kanya. So naranasan yan ni King David dahil nga si King David ay isa siya sa mga nagpakita ng pagkatakot sa Diyos. Reverential awe of God. Tingnan pa natin yung mga ibang meaning. It means to reject all other gods. Fear of the Lord means to reject all other gods and to serve the only true God with all your heart and soul. It means to reject all other gods and to serve the only true God with all your heart and soul. Nakita natin yan sa Job chapter 1. So, tingnan natin, Job chapter 1. Tingnan natin yung attitude ni Job, character and attitude ni Job. Chapter 1, verse 1, sabi niya, there was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned evil. So dito makikita natin talaga na
Kapag ang tao talaga may takot sa Diyos, din automatic yon, kaiinisan niya, kagagalitan niya, kamumuhian niya ang masama. I-reject niya ang ibang Diyos o i-reject niya kung sino man o anuman yung nakakakuha na ng control sa kanyang buhay ng masigit pa sa Panginoon. Ang pagkatakot sa Diyos ay ito yung magpapaalala sa atin na walang sino mang dapat kumukontrol sa ating buhay, walang anumang dapat kumukontrol sa ating buhay kundi siya lang. Sa mga walang takot sa Diyos, hindi sila aware dyan. Okay lang sa kanila pag kinokontrol sila ng ibang tao. Okay lang sa kanila pag kinokontrol sila ng bisyo. Okay lang sa kanila pag kinokontrol sila ng yung kanilang sariling desire. Pero para sa mga may takot sa Diyos, nadidetect nila yan lagi. Aware sila dyan lagi. Kung sila ay nakukontrol na ng tao o ng bagay ng mas higit pa sa Panginoon sa kanilang buhay. Tingnan pa natin sa Psalms 128. Psalms 128. Tingnan natin yung verse 1. Sabi niya, "Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways." So pinagpala daw ang sinumang may takot sa Diyos at sila'y nabubuhay, namumuhay, lumalakad, sumusunod sa pamamaraan ng Diyos. Sa kung papaano gawin, kung papaano isipin ng Diyos, kung ano ang iniisip ng Diyos sa isang bagay, kung ano ang kanyang tamang gawin sa isang sitwasyon, yun ang nilalakaran ng mga taong may takot sa Diyos. Ayaw nilang lumakad sa labas ng kalooban ng Diyos. Lagi nilang hinahanap, lagi nilang pinagpupursigihan na sila'y naroroon sa sentro ng kalooban ng Diyos. Ayaw nilang lakaran yung hindi na nalilinya sa kalooban ng Diyos. Ganyan yung mga may takot sa Kanya. Then, yung mga ibang verse hindi natin titignan. Then, nabuksan na natin ito nung nakaraan. Another meaning is the meaning another meaning of fear of the Lord. It means to recognize Him as Creator. To recognize Him as Creator and to know that His plans stand firm forever. So, makikita niyo yan sa Psalms 33, verse 8 hanggang verse 11. Kapag ang tao ay nagkaroon siya ng tunay na takot sa Diyos, then, dahil sa takot na ito, nare-recognize niya, kinikilala niya ang kanyang manlilikha. Siyempre, walang iba kundi ang Diyos. So, tatanggapin niya yan sa kanyang sarili. Walang kaduda-duda na siya nga ay nilikha ng Diyos. Ang Diyos ang kanyang creator. At malalaman niya yan sa kanyang sarili na ang plano ng Diyos sa tao at sa mundo, it will stand firm forever. Kaya nga yung mga may takot sa Diyos ay hindi sila basta-basta nadidiskurahe. Hindi sila basta-basta napanghihinaan ng loob kasi ang lakas ng kanilang paniniwala na ang Diyos bilang creator nila ay Diyos na ang kanyang plano hindi natitinag. Kahit ano pa yung pinagdadaanan niya at kahit ano pang pagdaanan, kahit ano pa ang pagdaanan ng mundong ito, hindi nagbabago ang kanilang kaisipan na ang plano ng Diyos ang siyang mananaig sa kabila ng lahat ng mga suliranin. Kagaya ngayon, kung updated kayo sa mga nasalanta ng bagyong Ulysses sa Marikina, sa Isabela, sa Cagayan,
Kung kayo po ang nandoon sa kanilang sitwasyon, napakadaling isipin na nasaan ang Creator? Nasaan ang kanyang plano? Napakadaling isipin yan pag nandoon kayo sa kanyang sitwasyon. Siyempre tayo na nandito na hindi naman tayo gaano affected. Slight lang yung effect sa atin ng bagyo. Para sa atin ay hindi mahirap isipin yon na God is still the creator of this world and He is still the creator of people, and kahit ano yung nangyayari ay still His plan will stand firm forever. Pero siyempre para sa kanila na nandoon sa kalagitnaan ng sitwasyon na yon, kapag walang magpapaalala sa kanila, then mai-entertain nila ang kaisipan na nagpabaya ang Diyos sa kanila. Kung siya man ay totoo, then siya ay Diyos na pabaya. I-entertain nila yung kaisipan na yan kapag walang magpapaalala sa kanila o kapag hindi sila matibay sa kanilang pananalig sa salita ng Diyos. Pero gusto kong ipaalala din sa bawat isa sa atin na ano man ang pagdaanan ng mundong ito at ano man ang pagdaanan ng bawat isa sa atin, ang Diyos ay Diyos pa rin. He is still the Creator and His plan will stand firm forever and it will be established. Kahit sa tingin mo ay parang mas nananaig ang plano ng kaaway, that it doesn't matter because His plan will prevail. His plan will be established. So, ang kailangan lamang natin is to maintain the fear of the Lord and let Him perform His plan according to His ways. Okay? So, another is, or sa definitions na ito, yung pinakalas ay, it means to have God's attitude toward sin and to have a deep and healthy respect for His character. Yan ay definition from Joy Dawson, isa siyang author. Ang kanyang definition sa fear of the Lord is to have God's attitude toward sin. Ano ba ang tingin ng Diyos? Ano ba ang asal ng Diyos when it comes to sin? Siyempre, God hates sin. Hindi niya hate ang sinners. Ang hate niya ay yung sin na ginagawa ng sinners. And to have a deep and healthy respect for His character. Ano bang character ng Diyos? Ano ba sa pagkakalam natin? Siyempre, hindi mawawala yan. Holiness. And if you fear Him, then you have a deep respect of His holiness. Okay, move on tayo. Yung relationship between wisdom and the fear of God. The relationship between wisdom and the fear of God. Bago tayo magpatuloy nito, mayroon kasi akong dati pang notes nung ako ay nakapakinig ng teaching ni Charles Stanley. Si Charles Stanley kasi ay kaka-retire lang niya. At yung kanyang katulad na minister ay magandang pamarisan. Hindi siya nag-move sa signs, wonders, and miracles, pero siya ay kahanga-hanga. At sabi ko, nararapat pamarisan kasi yung kanyang buhay at ang kanyang mga tinuro ay walang pagkakaiba. Makikita mo sa buhay ni Charles Stanley at patutunayan niya ng maraming followers niya na ang kanyang buhay at ang kanyang sermon ay walang pagkakaiba. Ibig sabihin, tinuturo niya ang salita ng Diyos na pinapamuhay niya. At yung kanyang pinapamuhay na salita ng Diyos, yun ang kanyang tinuturo. Hindi siya nagtuturo ng hindi niya isinasapamuhay. So, para sa atin ay challenge yun. Dahil minsan tayo na
nagkakaroon tayo ng pagsunod sa trending, kung ano kasi yung alam natin na ito yung patok na message, patok na sermon, patok na topic, ay sumasakay tayo doon. Kahit minsan sinasakyan natin ito kahit na sa totoo lang ay hindi pa talaga buhay sa atin yung katuruan na yon. Si Charles Stanley ay iba siya. Kaya meron akong mga notes na tatagalog ko na lang dahil para mas munawa natin. Yung kanyang statement, ito sa Tagalog ganito: ang hindi pagkatakot sa Diyos ay malaking kalokohan at kalugihan. Malaking kalokohan. Kasi anuhin mo ang buhay nang hindi ka sumusunod sa, or anhin mo ang buhay mo dito sa mundong ito na hindi ka man lang nakahakbang sa perfect plan of God for your life. Maaring marami kang maranasang tagumpay, maaring marami kang maranasan na magagandang buhay dito, pero ano ang saysay noon kapag alam mo na hindi ka man lang nakahakbang sa kanyang plano sa buhay mo? At paano tayo makakahakbang sa plano ng Diyos sa ating buhay kung wala tayong pagkatakot sa Kanya? Nalalaman lang natin yung Kanyang plano sa ating buhay kapag nagiging consistent yung ating pagkatakot sa Kanya. Ito pa, sabi niya, ang mahabang buhay ay hindi nasusukat sa edad o kung gaano ka nabuhay ng mahaba dito, kundi sa kung paano ka nabubuhay sa bawat araw. So napakaganda yan kasi akala natin yung pangako ng Diyos hindi totoo kapag tayo may takot sa Diyos. Kasi sabi nga ng mga nabasa natin, kapag ang isang tao may takot sa Diyos, hahaba ang kanyang buhay. Ngayon, nagtatanong tayo, bakit yung mga kilala ko na may takot naman sila sa Diyos pero bata pa silang namatay? Ayun, ganito yan, yung explanation ni Charles Stanley. Sabi niya, ang tao kasi na may takot sa Diyos, yung 24 hours ng kanyang buhay na may takot siya sa Diyos, ay mas mahaba pa yan kaysa sa ilang taon kang nabuhay na in-enjoy mo ang sarili mo na wala ka man lang takot sa Diyos. Nagninegosyo ka na wala man lang takot sa Diyos. Nakipagrelasyon ka na wala man lang takot sa Diyos na kasama. Nagtatrabaho ka na wala man lang kasamang takot sa Diyos. So, ilang taon ka na nagtatrabaho na wala ka man lang takot sa Diyos. Kasi pag ilang taon ka na nagtatrabaho na wala man lang takot sa Diyos, hindi ka nabubuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya yung buhay mo sayang. Samantalang yung taong may takot sa Diyos, yung isang araw niya na may takot siya sa Diyos, sobrang haba na yon. Kaya tama yung sinabi niya na ang mahabang buhay ay hindi nasusukat sa edad. Mayroong mga bata sa atin na sobrang haba na ng kanyang ikinabuhay dito sa mundo. Bakit? Kasi kahit na siya'y batang-bata pa, ay nanatili ang kanyang pagkatakot sa Diyos. Meron namang sobrang tanda na hindi pa siya natutong mabuhay. Bakit? Kasi hanggang ngayon wala pa rin siyang takot sa Diyos. Hindi pa siya naka-start mabuhay. And then last, na natutunan ko kay Charles Stanley, sabi niya, God hates sin because it destroys your relationship, first of all, with Him. That's why He hates sin.
because it destroys, it distracts, it disturbs your relationship with Him. Walang sino mang nagkakasala and is still hungry to fellowship with God. Then sino mang tao nagkasala, nawawalan kanyang appetite to be with God, to fellowship with God. At may mga nag-backslide na hindi nila alam i-handle ang kanilang sitwasyon nung sila nagkasala, kaya sila nag-backslide. Sin destroys your relationship with God. That's why God hates sin. It disturbs your relationship with Him. Ayaw ng Lord na nadi-disturb yung relationship mo sa Kanya. Hindi ko lang kung na-try nyo na yun, na may nag-disturb ng relationship ninyo sa isang tao. Nakakairita, nakakainis, at kawawa ka kung hindi ka marunong magalit, nagtitimpi ka lagi, pero galit na galit ka na sa loob, sa ilalim. So, na-try nyo na siguro yung may nagdi-disturb sa relationship nyo. Yung mga tao mo lang magawa sa buhay. So, siguro naiinggit sila sa iyo o naiinggit sila doon sa kapartner mo. So, gumagawa sila ng panggulo. So, kapag nagugulo yung relationship, galit kayo doon sa nanggugulo. So, ang kasalanan, panggulo sa relationship natin sa God. That's why God hates it. So, dapat sa atin din, kainisan din natin dahil pinoprotektahan natin yung relationship natin sa Diyos at ang talagang makakasira sa relationship natin sa Diyos ay ang kasalanan. Okay? So, God hates sin because it destroys your relationship with Him. Pangalawa, it destroys your life. God hates sin because it destroys your life. Kung meron man kayong kilala na nagpapatuloy sa kasalanan hanggang ngayon hindi pa rin nasisira ang kanyang buhay, nagkakamali kayo dahil spiritually destroyed na siya. Or it's about to be destroyed. Nagkakamali kayo dahil baka emotionally destroyed na siya because of the sin he or she is committing. Because sin can destroy your mindset. Sin will destroy your mindset. Nung time na hindi ka pa nakakagawa ng kasalanan, malinis ang iyong pag-iisip. Pero nung naka-start ka ng gumawa ng kasalanan, madidetect mo sa sarili mo yan na may mga marumi ka nang nahayaang isipin, may mga nahayaan ka ng negative or evil thoughts na manatili sa isip mo. At kung ikaw ay naging lifestyle mo na yung sin na yun, kahit hindi ka gumagawa kasalukuyan ng kasalanan, your mind is evil. You are welcoming and you are entertaining evil thoughts even during service time, even if you are in a Bible study. So it destroyed your mind already, or sabihin natin it contaminated your mind. And it will also destroy your emotion. Walang sino mang nag-participate sa kasalanan na hindi siya naapektuhan emotionally. Any sin will affect your emotion. Nagdudulot ito ng pain. Although sa mga iba nakikita niya parang nag-i-enjoy sila, but deep inside they are hurting. Imposible na sa kanilang pag-i-enjoy walang pain. Imposible yon. Ay iba sa kanila hindi nila maintindihan kasi kaya nandun na rin lang sila, nagpapatuloy na lang sila doon. And some of them they are just trying to enjoy life. Dahil wala silang alam na ibang paraan para i-enjoy ito. But the more na ini-enjoy nila, the more na lumalalim yung pain.
Kaya kung walang mag-i-intercede sa kanila, then late na para ma-realize nila na sila ay nasisira na pala. So mapalad yung mga may nag-i-intercede dahil kahit pa paano yung hope for their salvation ay nandoon pa rin. Pero once na wala na nag-stand in the gap for these people na nagpapatuloy sa kasalanan, then late nang ma-realize nila ng kanilang buhay ay nasisira na pala. God hates sin because it affects His plans and purposes for your life. Galit ang Diyos sa kasalanan dahil nakaka-apekto ito sa pag-fulfill niya ng kanyang plano at layunin sa buhay natin. Kikita niyo naman siguro kung ano ang karamihang binabagsakan ng kinauuwian ng maraming karamihan sa mga nagkakasala. Lalo na sa mga first time nilang mag-participate sa isang kasalanan, ang kasunod kaagad noon ay physical death. So asan na yung purpose and plan of God sa kanila? Paano na yung purpose and plan of God sa kanila kung sila ay namatay na physically? Maraming ganon. Halimbawa, yung mga nabalitaan natin na sila'y nagdi-disco. Kakagraduate pa lang nila tapos nasunog yung bar. Yung disco bar na nasunog. Wala silang pakialam sa kung ano ang kanilang ginagawa. Pinapakita nilang parang wala silang pakialam. Nag-i-enjoy sila. Pero siguro sa mga tao na ito, nagkataong nagsama-sama yung mga walang nag-i-intercede sa kanila. Siguro wala pang born again sa mga loved ones nila. Or maaring may mga tinouch ang Lord sa mga times na yon na i-intercede sila pero dahil siguro sila ay pagod physically and mentally, so hindi nila nagawang mag-intercede. So ganun yung nangyari. Dahil may mga nakakausap akong ganun na before na nagkaroon ng physical death sa isang tao ay meron silang na naramdaman na urge from the Holy Spirit to pray specifically sa mga tao na ito. Dahil pag sa mga unbelievers talaga, pag nagpapatuloy yan sa kasalanan, or even the believers na nagpapatuloy sa kasalanan, they need someone to pray for them. Para at least kung nandun na sila sa sukdulan ng, sabi natin, sukdulan ng biyaya ng Diyos, ay at least yung prayer ng mga believers ang siyang mananaig kung sila ay napasama sa kapahamakan. So, and then sabi niya, God hates sin because it affects your loved ones. Pansinin po ninyo yung mga kabataan na akala nila pag pinapanood nila yung mga pornographic movies, akala nila ay ganun-ganun na lang. Akala nila ay doon kasi sa mga porn artists ay pinapakita nila na parang nag-i-enjoy sila. Pero alam ko ninyo na panood ko minsan si Creflo Dollar, mayroon siyang in-interview na porn star. Hindi pa siya saved, pero hindi ko alam kung anong purpose nun, kung bakit nagkaroon ng opportunity na magsalita yung dalaga na ito sa interview ni Creflo Dollar. And then hindi pa siya saved, pero meron na nangyayari on the inside of her na kailangan niya nang itigil yung kanyang ginagawa. And then kinuwento niya kung gaano kahirap ma-involve sa porn industry. So, akala ng mga tao, lalo na sa mga kabataan kasi, dahil ang mga kabataan kasi kulang mag-isip.
ang nasa isip nila na mas nakakalamang yung paano sila mag-i-enjoy. So pag nakita nila yung trending na video, yung reaction nila mabilis. Kahit na hindi pa nila nasala, kahit na hindi pa nila ito na-validate kung ito ay totoo nga ba, mabilis silang, pag meron silang nakitang quotation na nag-trending, ang bilis nilang makiayon sa mga quotation. So ganun talaga yung mga kabataan. Lalo na sa mga kabataan ngayon na nandito tayo sa mundo ng social media. Napakadali nilang malinlang. Try niyo magbasa ng mga ng mga yung mga in-splice na mga news. Madali lang kasi mag-splice, yung kukunin mo yung part na gusto mong i-emphasize, na gusto mong lalo na kung hindi ka uma-agree doon sa in-interview mo. Kunin mo lang yung mga part na nasabi niyang against sa kagustuhan ng tao. Kahit na hindi yun ang kanyang ibig sabihin, i-emphasize mo lang yun. Then sasakay ng mga tao, basahin nyo yung comments nila. Ang daming basura sa mga comments nila na walang kaalam-alam. Pero pag napanood mo naman talaga yung buong interview, hindi naman talaga ganun ang kanyang ibig sabihin. Pero sumasawsaw ka agad ng marami, lalo naman sa mga kabataan, sa napakadali nilang malinlang. Napakadali nilang maniwala sa mga hindi dapat paniwalaan. Ganun yung natin ngayon, panahon natin ngayon. Ngayon, dahil sa hindi sila marunong mag-filter, pag napanood nila ang isang video, napanood nila ang isang video scandal, nandun kaagad yung kanilang desire na gayahin. Na hindi sila aware doon sa mga magiging consequence. Ngayon, tingnan nyo yung mga yung mga naging nanay na mga kabataan, mga babae, mga batang ama. Katulad ng isang inuutos-utusan ko dito na napaaga yung kanyang pag-explore sa buhay. So ngayon, naging tatay siya. Sa tuwing makakausap ko siya at seryosohan na yung kwentuhan, nandoon yung kanyang panghihinayang. Nandoon yung kanyang laging sinasabi kung maibabalik ko lang. Pero sa mga susunod na araw, makikita mo yan, mayroon ulit siyang kalandian. So, ganun yung mga kabataan na yan. Ayan. Kaya ako sinabi yan kasi yung epekto niya sa loved ones. Ilang beses kong nabalitaan, nandoon sila sa barangay hall namin para pag-usapin silang dalawa na nabuntis niya, para pag-usapan ng mga magulang kung sino dapat ang sasalo ng obligasyon. So, tinan nyo, ang dami, ilang beses nangyaring gano'n. Ang dami mga hindi pagkakunawaan, hanggang sa barangay napunta sila, hanggang sa kung ano mga pirmahan doon. Ang point ko doon, yung epekto sa loved ones kapag tayo ay walang takot sa Diyos. At hindi ito naiisip ng maraming kabataan at ng mga taong nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi nila naiisip yan kung gaano kasakit yun sa mga loved ones nila. Hindi nila naiisip kung gaano nahihirapan yung mga naapektuhan sa ginagawa nilang kasalanan. Kasi ganun talaga ang nasa isip ng mga gumagawa ng kasalanan. That's why God hates sin, because it affects your loved ones. Ngayon, yung mga iba mabilis mag-move on, yung mga ibang loved ones natin mabilis mag-move on. So, nangyari na, di nangyari na. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila naapektuhan. Pag nag-iisa na sila, doon yung marirealize gaano sila nasasaktan doon sa kasalanan ginagawa natin. Yeah, so, and that's why God hates sin. Dahil doon sa mga maapektuhan, yung time na sila nasasaktan, sana yun na yung time nila na makipag-fellowship sa Diyos. Pero hindi nila magawa kasi may nakaka-apekto. Nadi-distract sila, nadi-disturb sila doon sa result, consequence
ng mga ginawa nating kasalanan. Ayan. So, tuloy tayo. Tingnan natin yung sinabi ko kanina, the relationship between wisdom and the fear of God. So, automatic yun. Once na walang takot sa Diyos, yung tao nagpapatuloy sa kasalanan. And then, obserbahan ninyo yung mga nagpapatuloy sa kasalanan. Kung magsalita sila, akala mo ang galing-galing nila, di ba? Pag nagsalita sila, akala mo ang tatalino nila. Pero hindi nila alam ang kanilang pinatutunguhan sa ginagawa nila. Ganun ba ang matalino? Ganun ba ang mahusay? Ganun ba ang marunong? Na hindi mo alam na yung ginagawa mo ikapapahamak mo pala sa hinaharap. Isipin niyo, no? Kung talagang matalino yung tao, kung sino yung kakilala niyo sa member ng family na hindi pa saved, na gumagawa ng kasalanan, pag magsalita sila sa inyo, minsan wala ka ng chance mag-share ng Word of God talaga dahil pag nagsalita sila, ang gagaling nila, ang tatalino nila. Pero hindi nila alam o hindi nila nare-recognize na mayroon silang mga ginagawa na ikapapahamak nila. Ganun ba ang matalino? Hindi niya alam na mapapahamak siya sa kanyang ginagawa. Kaya dito talaga magka-partner yan, yung wisdom and the fear of the Lord. Hindi pwedeng maghiwalay yan. Ang taong matalino yan kasi may takot siya sa Diyos. Tanggalin mo yung takot niya sa Diyos, hindi yan magiging matalino. Kasi kung matalino yan, hindi siya magpapatuloy sa kasamaan na magdudulot sa kanya ng kapahamakan, na magdadala sa kanya sa kapahamakan. Yeah. So sabi sa Proverbs 1:7. Proverbs 1:7. Sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So tingnan niyo yung kapartner ng fear of the Lord dito, the beginning of knowledge. Doon lang talaga nag-uumpisa ng isang tao matalino kapag siya ay nagkaroon na ng takot sa Diyos. Once na nagkaroon na ng takot sa Diyos yung isang tao, doon na mag-uumpisa yung katalinuhan sa kanya. Doon niya marirealize na, ang ginagawa ko palang ito, mapapahamak ako. So, hindi ko na dapat gawin ito. Matalino ang taong yun. Bakit niya na-realize yung ganon? Kasi nagkaroon na siya ng takot sa Diyos. Nung wala pa siyang takot sa Diyos, hindi niya na-realize yun. Kahit na nang siya ligtas na, kahit na siya tumanggap na sa Lord, nagpapatuloy pa rin siya sa kasalanan kasi wala pa siyang takot sa Diyos talaga. Pero nung nagkaroon na siya ng takot sa Diyos, then doon na siya naging matalino. Doon na niya marirealize na kailangan kong i-overcome ito kasi kung hindi, mapapahamak ako. So ilan ang kilala ninyo sa church ninyo? Ilan ang kilala ninyo na nagsasabing tumanggap sa Panginoon pero walang takot sa Diyos, kaya hanggang ngayon nakatali pa rin sila sa kasalanan. Yung mga taong ganito, kailangan nila ng intercession. Yung mga church members natin na ito, kailangan nila ng intercession. Tulad ng ginawa ni Apostle Paul sa mga Christians dati. In-intercede niya sila day and night kasi alam niya na sila ay hindi pa talaga matalino, hindi pa talaga naging marunong at mahusay. Kaya nais ni Paul na mabuksan yung kanilang mga understanding. Magkaroon sila ng wisdom, magkaroon sila ng knowledge of the will of God. Yan, para maging matalino sila. Yan, so, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Ang taong walang takot sa Diyos, ibig sabihin niyan, kabaliktaran niya, siya ay mangmang. At ang mangmang, sabi niya, hindi niya tatanggapin ang turo at pagtutuwid. Alam niyo,
walang pagtutuwid na hindi masakit. Walang disiplina na hindi masakit. Lahat ng klase ng disiplina masakit. Physically, verbally, masakit. Masakit ang pagdidisiplina. Masakit ang pagtutuwid. At hindi ito kaya nadalhin, tiisin ng mga walang takot sa Diyos. Kaya sila ay mangmang. Ang nakaka-bear lang ng discipline, lalo ng discipline ng Panginoon, yung mga may takot sa Kanya. Parang ang kanyang, yung kanyang analogy sa New Testament, yung turo ng ating Panginoong Hesus na wag mo daw ibigay sa mga baboy ang perlas dahil hindi niya alam yung halaga ng perlas. Paglalawaran lang niya yan, apakapakan niya, lalagyan lang niya sa putik yan. Ganun ang pagtutuwid sa mga hindi pa talaga nagkaroon ng takot sa Diyos. Hindi nila alam yung halaga ng pagtutuwid. Kung alam lang sana nila na ito ay perlas na may kalidad, ay tatanggapin nila. Pero sadyang ganun lang talaga yung wala pang takot sa Diyos. Mahirap para sa kanilang tanggapin ang pagtutuwid. So, tingnan natin yung priority of the fear of the Lord. The priority of the fear of the Lord. Tingnan natin sa Deuteronomy chapter 10. The priority of the fear of the Lord. Tapos i-check natin yung ating sarili kung ito nga ba ang siyang nagiging priority natin. Kasi higit sa lahat, ito yung dapat nating i-prioritize. Deuteronomy chapter 10 verse 12, sabi niya, "And now, Israel, what does the Lord your God require of you?" So tinatanong niya, Israel or God's people, ano ba talaga ang nare-require ng inyong Diyos? So alamin natin, kasi yung nare-require niya noon, may mga applicable pa rin hanggang ngayon dahil nandoon pa rin siya sa New Testament. Okay? So sabi niya, "What does the Lord your God require of you? But to fear the Lord your God." So this is the requirement. Fear the Lord your God. And then, after fearing God, ang susunod dyan, walk in all His ways, love Him, serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. So, ibig sabihin nito, before anything else, before desiring to become anointed, before desiring the anointing, before desiring any position, leadership position in the church, before planning and implementing any spiritual activity, first of all, you must have the fear of the Lord. It should be the priority of every believer. Minsan kasi hindi natin napaprioritize ito kasi after tayo doon sa magiging title natin sa church, after tayo doon sa magagawa natin sa Lord, after tayo doon sa magagawa natin sa church, lalo kung pinaramdam sa atin na kailangan nila tayo sa church na yon. So nandun kagad yung eagerness natin na magpagamit sa Lord kahit na wala pa talaga tayong takot sa Kanya. So hindi po tama yon. Fear of the Lord should be our priority. Before we seek to be used by God in the ministry, we must choose first the fear of the Lord, and let us
seek to develop it. Kasi kung hindi mo gagawin yon, hindi mangyayari automatic yon. It's your choice, and then it's your determination to develop. Kung hindi mo bibigyan ng pansin, mawawala sa isip mo yung takot mo sa Kanya. Yeah, so, and then, siguro dito tayo magtatapos about the value of the fear of the Lord. Titignan natin sa Proverbs 15, verse 16. Napakagandang verse ito. Proverbs 15, verse 16. Sabi sa Proverbs 15, verse 16, better is a little with the fear of the Lord than great treasure with trouble. Sabi niya, mas maigi na yung kakaunti. For example, pera, mas maigi na yung kakaunti yung pera ko, kakaunti yung assets ko, kakaunti yung resources ko, kaysa na may takot ako sa Diyos, kaysa magkaroon ako ng kasaganaan, pero ipapahamak naman niya ako. Dahil siyempre, wala siyang takot sa Diyos. Mapapahamak talaga yung mga walang takot sa Diyos. Pero kabaligtaran sa inaasam ng marami ngayon, di ba? Wala pa nga siyang takot sa Diyos, nakarinig siya ng prosperity preaching, ay inaasam niya na kaagad ng yumaman. Inaasam niya na kaagad magkaroon ng saganang buhay. At yan ang dahilan kung bakit hindi natutupad sa karamihan. Hindi masama yun na hindi ko sinasabing wala sa Biblia ang pagkakaroon ng saganang buhay. Pero hindi lang siya talaga nangyayari sa karamihan kahit inaasam-asam nila, ginagamit nila yung faith nila kasi hindi pa na-develop yung fear of the Lord sa kanila. On the other hand, kapag na-develop natin yung fear of the Lord, then makakaranas ka ng kasaganaan kahit sa time na hindi mo pa ito kiniklaim. Sadyang sumusunod talaga ang good life, wealth, blessings, and favor. So, sadyang sumusunod lang talaga siya sa mga taong may takot sa Kanya. Kaya nga may mga mababasa kayo sa Bible na hindi pa siya nagkaroon ng personal relationship kay Jesus Christ, pero meron silang takot sa Diyos. Kaya sila nakaranas ng blessing and favor of God. O, yan ay nakalimutan ng marami, nakaligtaan ng marami sa atin. Dahil sa ang una nating nabasa, narinig na message is about faith, about claiming this, claiming that, about authority, about prosperity, yung mga napaka-importante ng mga subjects na una nating napakinggan, pero hindi na maximize yung kanilang results sa ating personal life kasi yung pinaka-importante sa lahat, the priority of choosing and developing the fear of the Lord ay hindi na i-prioritize. Kaya hanggang ngayon, tagal na natin nagkiklaim ng kung ano-ano, wala pa rin nangyayari. Dahil, yun nga, hindi na prioritize yung mga dapat i-prioritize. At hindi natin na-realize yung value ng fear of God mas higit kaysa doon sa kiniklaim natin. Dapat ang believer ganito siya. Mas gugustuhin niya ang mamuhay sa kahirapan pero meron siyang takot sa Diyos kaysa mamuhay siya ng marangya pero wala naman siyang takot sa Diyos. Hindi ka tunay na believer kung hindi mo kayang isipin yan. At kapag ganyan ang mindset mo, tingnan mo kung paano iaangat ng Diyos ang buhay mo sa area ng finances. Kung kayo ay nasa financial trouble ngayon, ito sasabihin ko sa inyo, ang pinakamabilis na paraan para makaahon kayo sa financial trouble ay restore
your fear of the Lord. At mabilis, yun ang pinakamabilis na pamamaraan. O kung kayo ngayon, may sakit kayo ngayon at parang nahihirapan kayong mag-survive, ang pinakamabilis na paraan para kayo ay makaahon, gumaling, makabalik sa dati niyong kalusugan, restore the fear of the Lord. Tingnan mo kung gaano kabilis kumilos ang Diyos once na ang takot mo sa Kanya na ibalik mo. Ano man yung problema, ano man yung kinakaharap mo ngayon, pinagdadaanan mo, wala nang ibang mabilis na paraan para makaahon ka niyan, kundi ang pagbabalik ng iyong takot sa Diyos. Ibalik mo yan, then tingnan mo sa bawat araw kung ano mga gagawin ng Diyos sa buhay mo. Okay, sa ngayon, ay dito tayo magtatapos sa subject na ito. You're blessed.